Doon mga paps, yung mga kabahayan doon sa ibaba ng bundok, doon tayo pupunta, doon tayo kukuha ng native pig na alagaan natin. Nandito na tayo, doon tayo banda maghahanap ng baboy. O doon tayo kukuha ng baboy. Yung baba ng bundok doon. So andito na tayo sa may paanan ng bundok, medyo mataas na to. Bababa tayo doon. Oh. Ay, pag nakamana po. Ito mga paps, sakyat tayo dito. Medyo bundok to, bundok. Ayan. Doon pa tayo nang galing, doon banda. So, parito bundok. So dito mga paps, ganito ang balon dito. Ayan yun, ang lalim. Grabe. Apo! Boss, musta? BMJ aso mo ngay soalan ta. Awan dapay ka digitay nagduman na pa ng dagat. Awan dagaya man. Ano pa ang tigat kay ata? Awang kamot pa ibong station. Ay, wanta. Alang mo na tilumom ni awang kamot pa. Agtutudo ngamin ko napanak pa dya ili. Oh, magitay buryastan. Amo dun. Alam niyo, bulak pa na. Go! Mahala kami ng langgana. Anak ka diti may sangit at jay bulaw no, jay doang kapon. Wala. Pwede kami lumaka. Ayan, ako. Nagtilikan. Nagtilikan isa. Buta mo. Dua. Nyaki din ka kami. Sika, gilam natin ito siya. Mo. Naturturod na lang kasi. Kayo, baboy. Di nakikita. Taray mo, taray! Aling mga dito bulak, oh. Oh, nakunin. Mada, buko na ka na, Meta. Oh. Ito na mga paps, yung bagong dating natin na alaga. 4 sila. So bibinyagan natin ito, sina Tom and Jerry. 2 dyan yung lalaki, 2 yung babae. Dito naman sa kabila, ito yung mga hybrid na alaga natin. Ito naman si Fritz, saka si Bella. Si Fritz, si Bella. At ito na yung ating 4 na nauna. Yung mga ating mga doding daga. Ito, yung mga doding daga natin. Malalaki na ng konti. So far mga paps, meron na tayo dito sa Agribisi Farm ng 10 baboy. Yung native pigs natin, yung mga itim na 4, ay talagang pure native yon. Ito namang mga doding daga natin, yung 4, ito naman ay may halong hybrid. Yung nanay ay native, tapos yung tatay ay hybrid, mestizo. Then yung 2 naman natin, yung mga pure hybrid natin, yung karagdagan dyan. So in total, meron na tayong 10 baboy na inaalagaan dito sa Agribisi Farm. So i-share ko lang
natin dun sa apat na huli na mga native ay 11,000 yung apat. Then, etong mga doding daga natin dito na apat din ay 14,000. Tapos yung dalawa na hybrid natin, 12,000. Sa kabuuang halaga ng ating mga alaga ngayon dito ay 37,000. Big pa lang yon. Then, syempre yung konsumo pa. So, eto, malaki-laki yung puhunan na para sa atin ang ilalabas natin dito. So, bakit ganun ang nangyari? Medyo nag-diversify tayo. Hindi na tayo tumutok dun sa hito. Eto, share ko din lang sa inyo, mga paps. Alam nyo kasi yung hito, hindi talaga kagandahan ng kita. Lalo pagka may mga tropa ka, yung pinupuntahan ka sa bahay nyo, ganyan. Eto, hindi gaano maganda yung kita ng hito, kinukwento ko, pero meron pa rin akong dito, natitira na mga hito dito. So, itong isang pan ko na to, hito pa rin ang laman nito. Medyo malalaki na, malapit na rin i-harvest to. Yung pagbababuyan ko ay nagdagdag na lang ako. Then, nandun naman dito sa kabila, tilapia naman yung alaga natin dito. Yan. So, halo-halo na dito. Isdang tilapia, baboy, tapos hito. Nasimulan natin yung pag-iitik natin. Meron na tayo ditong sinusubukan kung uubra sa AgriBC Farm. So, ganun mga paps yung atake natin kay AgriBC. Hindi tayo tumututok sa isang negosyo, kundi ay nagdadagdag tayo ng negosyo. Kung hindi man tayo kumita, halimbawa sa hito, at least meron tayong tilapia dyan, baka pwede tayong kumita dyan. Kung hindi tayo kumita sa tilapia, at least meron tayo dyang babuyan. Kung hindi tayo kumita sa babuyan, meron pa naman din tayong earth pan doon, tilapia din ang ilalagay natin doon. Saka meron pa naman tayong mga gulayan. O yan. So, ganun ang atake natin. Kaya nang ikinukwento ko mga paps ay doon kasi sa paghihito, sinasabi ko na kung may mga tropa ka na pinupuntahan ka, napapainom ka, kumukuha kayo ng pulutan dyan. Most of the time, syempre, diyan ka na rin kumukuha ng pangulam, ganyan. Pero hindi mo na mamalayan na kumukunti na pala yung alaga mo. So, pag nag-harvest ka na, hindi mo na maramdaman na kumita ka o hindi. O malamang doon sa harvest mo, hindi ka na doon kumita. Dahil nga, naunti-unti mo na siya na kinukuha. So, unlike doon sa baboy, ang nakita ko doon sa baboy natin ay isang harvest mo lang ay walang mapupunta sa tagay-tagay. Walang mapupunta sa mga hingi-hingi yung mga pasobra. Kasi yan, buo na ibebenta mo. So, kung negosyo mo yan, buo yung kita ng pagbababoy mo. So, parang ganun ang nangyari. Kaya, nag-diversify talaga ako. Kasi, napupunta nga yung kita dun sa hito sa hindi mo na malaman, hindi mo naramdaman na kumita ka. Tapos, mahirap pa siyang i-market. May kita sa hito, pero konti. Na hindi mo na siya, na hindi ko na siya naramdaman. Kaya, nag-diversify ako. Para po sa mga paps natin na bago pa lang na napadaan sa ating channel, gusto kong i-share sa inyo na ang AgriBC Farm o ang AgriBC Channel ay nagsimula sa pagbibigay impormasyon at sa pagtatalakay kung paano mag-alaga ng hito at tilapia sa concrete pond. So as of now, ang AgriBC Farm ay hindi na nakafocus sa concrete pond kundi nag-diversify na. Kasi nakita natin na yung pag-aalaga ng hito sa concrete pond ay hindi ganun ka-profitable. So, ang nangyari, nag-isip tayo kung ano yung mas profitable na papasukin ng AgriBC Farm. Nang sa ganun ay magkaroon ng saysay yung area o yung mga lupa natin na naandi diyan. Kung paano natin mas mapakinabangan pa. So, ito, nag-alaga na tayo ng baboy. From concrete pond, earth pond, then gulayan, tsaka ito na, may mga babuyan na tayo. So far, 10 baboy na ang inaalagaan natin dito ngayon sa AgriBC Farm. Hindi ko pa rin binibitawan yung pag-aalaga ng hito, nandito pa rin. Kasi ito yung ating baby business. Kumbaga, dito tayo nagsimula, dito tayo nakilala sa hito farming sa concrete pond dito sa AgriBC Farm. Yan nga lang, kailangan natin ng expansion, kailangan nating mag-diversify
kahit papano ay mapalaki natin yung ating farm. Yan yung background ng ating mumunting channel, AgriBC channel.